Yan ang nag-uudyok sa kanila na maging tapat sa kanilang pagtupad ng kanilang tungkulin. Napakalaking biyaya ng Diyos yan na ikaw ang magsagawa ng kanyang utos na pagtatayo ng gusaling sambahan na ito'y nakalulugod at nakalululahati sa kanya. Taong 1918, nang pasimulan ng iglesia sa pangunguna ni Ka Felix, pagpapatayo ng kapilya. Sa simulay mga sawali, kawayan at iba pa, itong kapatiran, tulong-tulong sila. Makikita naman sa mga larawan, kahit maliliit pa ang mga sambahan, kapatirang INC, hindi yata nagkulang, aral sa kasulatan ay matupad lamang. Ang naging resulta ay inyong nakikita, malalaking kapilya ng simbahang iglesia. Ang pinakamalaki ay ang templo nila. Diyan sa Diliman, malapalasyo ang kapara. Pagsapit ng dilim, ang liwanag ay kakaiba. Panlunas sa hapis ng pusong may dusa. Ilan lamang iyan sa kanilang mga kapilya. Kung iisa-isahin, oras ay mauubusan ka. Subalit, halika nga at silipin natin tuwina. Sa kanilang museum, alam nyo ba sila'y makikita mga scale model ng malalaking kapilya. Dito po naka-exhibit ang 16 na scale models ng malalaki at kahangahangang mga gusaling sambahan. Ang karamihan po sa mga scale models na ito ay mga kapilya na narito po sa ating bansa at ang ilan naman ay naitayo sa ibayong dagat. Gamit ang ilan sa pangunahing materyales, wood, metal, acrylic plastic, special clay, na ipakita sa mga miniature models na ito ang kagandahan at kahusayan ng arkitektura na sadyang naging tatak o marka na masasabing nakaukol na sa mga kapilya o gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo. Bagamat pinaliit na anyo ng mga gusali, masusundan ng pinanatiling detalye ng mga disenyo at kayarian ng totoong kapilya. Sa mga scale model, ay badaramang nasa itaas ang tuwirang pagtunghay ng tumitingin dito na tila nagmamasid sa totoong gusali. Pero kagaya po ng alam din ninyo, di po tumitigil ang Iglesia ni Cristo. Itinatayong kapilya, magugulat na lang kayo, may kapilya na sila doon sa may kanto. Sa mauunlad na syudad, dito po sa Pilipinas, maging sa ibang bansa, sila'y mamamalas. Sa malalayong lugar, bundok man o patag, makikita sila nagsisilbing landmarks. Mga manggagawa, sila ang naghirap, galing at talino, ginamit ng ganap. Ang lakas na bigay ng Diyos na may lalang, sa kanyang tahanan, kanilang inialay. Inyong nakikita ang kanilang mga kamay, maliliksing kilos, isip ang may gabay. Waring sa paggawa, ang puso ay gamay, sukat, lalim at disenyo, punong-puno ng buhay. Hindi pinapansin, gabundok na hirap, anumang sagwil ang nasa sa harap. Matupad nga lamang itong ginaganap, maisulong lamang ang hangaring wagas. Nais po naming makatulong sa pamamahala ng Iglesia sa pagtataguyod po ng pagtatayo ng mga gusaling sambahan. May nais na marating, may ibig na gawin, sa liwanag nitong mahusay na hangarin. Anong itutumbas sa di nagmamaliw? Ang Diyos sa langit, sa tahanan niya makapiling. Maasahan ng pamahala na ang kanyang hangarin ay hindi mabigo. At kami nakikipagkaisa sa kanyang hangarin ito upang sakay maitaguyod natin ang utos ng Diyos na pagkatayo ng gusaling sambahan. Sagwil na salasalabid, sa kanilang katawan ay dagdag pasakit. Ano ang gagawin na dito ay panakip? Gamitan ng puso, gamitan ng isip. O pagpasok po ng area, maliit ang daan. Tapos marami pang kasalubong. Binaba po namin sa postal yung mga materyales. Tatawid po namin ng ilog para po makarating po sa project. Gawin ang makakaya. Iyan ang hangarin. Bunga ng pag-ibig sa Diyos na Ama natin. Bilang pintor po, pinagsikapan po namin na mapaganda ang kayarian ng gusaling sambahan, panloob at panlabas. Itong pamunuan, sila'y hinahangaan. Pagpapahalaga nila sa tinanggap na aral. Pagmamalasakit sa Diyos na tahanan, malaking biyaya, kaloob ng may kapal. Yung kanilang pagkakilala
sa kanilang kahalalan. Meron silang pagmamalasakit sapagkat ito ay isang gawaing ang Diyos na nag-utos. Yan ay kinikilala nila. Kaya yung malasakit nila ay talagang ating maasahan. Yan ang nag-uudyok sa kanila na maging tapat sa kanilang pagtupad ng kanilang tungkulin. Napakalaking biyaya ng Diyos yan na ikaw ang magsagawa ng kanyang utos na pagtatayo ng gusaling sambahan na ito'y nakalulugod at nakalululahati sa kanya. Saksi ang kalangitan sa pangakong binitiwan. Ng pagtatapatan ang tungkuling ibinigay. Mga anghel sa langit kung sila'y nakatanaw. Sa pangakong ito, sila'y mag-aawitan. Pagtatapatan po namin ang pagtatayo ng gusaling sambahan para sa kapurihan ng ating Panginoon Diyos. Aawitin din ba nila sa kanilang kaitaasan ang laman ng puso, panimdim na taglay? Sa trono ng Diyos, ito ba'y pinag-uusapan? Mga manggagawang may takot din na taglay. Bilang tao, nag-aalala rin po kami sa aming mga pamilya. Lalo sa mahabang panahon, hindi po namin sila nakakasama. Umaalingaw-ngaw kaya sa dakong kaitaasan? Sa tahanan ng Diyos, panalangin inuusal. At lagi na lang kaming nananalangin sa Diyos na sila man po ay ingatan. Itong kapatiran ay galak na galak, malaking paghangay, ibinubulalas. Sa husay at tiyaga na kanilang ipinamalas, sa natapos na kapilya, sila'y nagpapasalamat. Na-appreciate po namin ng mga kapatid dito sa aming lokal ang mga pagsisikap ng mga kapatid po na nasa construction po. Napakasino pong gumawa ng mga nasa engineering ng Iglesia ni Cristo po. Wala tayong maipapawis sa pagmamalasakit na nakita namin na kanilang iniukol sa gusaling sambahan. Kahit na nga sila na hindi iglesia, silang nakakita ng pagtatayo ng kapilya. Anong sinasabi? Ano ang komento nila? Masaya din kaya? Pakinggan natin sila. Paspas din sila manarbaho. Hugihan sila yun mo trabaho. Dalira kayo na human. Apit na yun mapinis na yun tanan. Natapos na kapilya ay hinahangaan nila. Dito daw napunta, abuloy ng iglesia. Ang ganda-ganda, maganda siya. Tsaka talagang sulit yung gawa. Maganda, tsaka malaki. Ang handog ng mga kapatid nakikita. O, tingnan mo ngayon, o. Pulido. Dahil buos lahat ang konkreto. Tapos, yung mga steel bar hindi substandard. Paano sa damdamin kapag natapos na? Ginawang kapilya ay magagamit na ng iglesia. Paanong kagalakan ang nararamdaman nila? Silang lubos na naghirap, mga nagtayo ng kapilya. Yung pong aming hirap, pagod, puyat, pagsubok na dinanas namin ay napawi na po dahil nakikita namin na malapit na pong matapos ang gusaling sambahan. Itong kapatiran, patungo na sa kapilya. Sa bagong sambahan, sila ay sama-sama. Maraming dalangin ang gagawin nila. Papatak ang luha, thankful po ang iglesia. Sa hirap na taglay, dusa at kalumbayan, mga pagdaing, mga kasawian, mumunting tagumpay, mga kagalakan, dito sasambitlain nitong kapatiran, ibubulong sa Diyos, hapis at katuwaan. Habang itong mga anghel ay nangag-aawitan, may nadagdag na naman na bagong sambahan. Mayroon lang akong munting katanungan sa mga kaanib, kayo na mga kapatiran. Habang nasa loob kayo at pinagmamasdan ang magandang obra, ang inyong sambahan, naaalala nyo ba sila na mga gumawa niyan? Habang nakaupo kayo sa makinis na upuan, sa sarili sinasabi, ang ganda ng aming sambahan. Kasama po ba sila sa inyong dalangin? Sa Diyos ng langit, sila'y inihahabilin. Ingatan ang buhay, ang pamilya na rin. Mga bagong sambahan, marami pa silang gagawin. Kayo naman po, nakapamilya nila. Sa bawat sandali, kayo ang alaala. Masasayang balita ba ang nakararating sa kanila?
maganda ang lagay nyo, malayo man sa isa't isa. Pagbati sa asawa ni Noli Empeño na si Andrea Empeño at mga kasama niyang kalihim dyan sa lokal ng Pag-asa, Olongapo City. Happy viewing po sa inyo. Shout out kay Augik Performance dyan sa Kabidyanan, Nabunturan, Davao de Oro, maging kay Ruel Magaling sa Butuan City, Agusan del Norte, kay Samner Llaneta ng lokal ng Buraida, Kingdom of Saudi Arabia, kay PG Boy Minoza ng lokal ng Panakan, Davao West, sa Palma Family dyan sa lokal ng San Vicente, Camarines Norte. Shout out sa lokal ng North Vancouver, Canada mula kay Romeo Gueco na bumabati rin sa lahat ng kapatiran sa buong mundo, lalo na dyan sa lokal ng Lawi, Kapas, Tarlac. Pagbati pa rin sa mga taga-lokal ng Bayan Luma, Cavite South mula naman kay Mayumi Tuason.